48,000 yung casualties sa Metro Manila and nearby provinces sakali pong mangyari itong The Big One. Yan po yung... Ano ba ibig sabihin ng Big One? Pero bago yan, gusto ko munang bumati sa inyo lahat ng isang magandang araw po. Kumusta na po yung lahat? Yung salitang Big One kasi ang pumapasok sa isip natin, malakas na lindol. Hindi pong magugunaw yung mundo. Babagsak lahat. Building, bahay. Ngayon ang kinakatakot ng marami. Yung Big One ay talagang yung salitang Big One ay nakakapagbigay ng stress, matinding stress sa isipan, damdamin nating lahat. Paano ito pinaghandaan ng mga kapatid sa iskan? Paano sila nagsagawa ng pagsasanay? Yung pagsasanay nila ay may basbas ng pamamahala ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Sana po, nakikiusap po ako. I-share po ninyo ang video ito para malaman ng lahat ng mga kapatid, lalo na po yung mga nandyan sa Metro Manila. Posibleng umabot sa 48,000 yung casualties sa Metro Manila and nearby provinces sakali pong mangyari itong The Big One. Yan po yung magnitude 7.2 na lindol sakali pong o pag gumalaw po itong West Valley Fault. Ayon po sa PHIVOLCS ay hinug na ang fault line na yan na huli pong gumalaw noong 1658. Kanina ay nagkaroon po ng pagpupulong ng DOH together with officials from different NCR hospitals. Yan po ay para pag-usapan yung kanila pong kahandaan sakaling ang tumama itong The Big One. At in-instruction na rin ni DOH Chief Ted Herbosa yung mga ospital na i-review yung kanilang mga preparedness plan at siguruhin din yung structural integrity ng mga ospital para nga maiwasan yung mga gantong casualties. Narito po ang pahayag ni Herbosa. In a Big One, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Make sure that our gensets will operate at least temporarily. And then water supply, make sure meron tayong stocks. You cannot operate a hospital without water and electricity. Pero ito, pakinggan natin sa Net 25. Kung gaano ba kalakas talaga yung Big One na binabanggit sa social media, nababalita sa mainstream, at paano pinaghahandaan ng mga kapatid natin sa iskan ang paparating na Big One na talagang nagdudulot ng hindi maganda sa isipan ng tao. Kasi ang alam ng marami, yung Big One ay isang pang buong Pilipinas na parang buko na yung Pilipinas. Yun ang talagang malakas ang impact ng salitang Big One sa ganang amin, sa ganang Iglesia ni Cristo, sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Alam po namin na mangyayari yan at hindi po kami natatakot. Ito po, ipapanood ko po sa inyo. Net 25. Credible na balita. Sila lamang kung nagsasabi ng totoo. Pakinggan po natin kung gaano kalakas yung binabanggit na Big One at kung paano pinaghandaan ng mga kapatid nating iskan. Bahagi ng paggunita ng Samahang Society of Communicators and Networkers International o SCAN International sa pagsapit ng ika-35 anibersaryo ng pagkakatatag nito ay sinagawa ng mga kaanib sa samahan ang isang makabuluhang aktibidad, ang SCAN Emergency Response Simulation Activity. Ito po ay isang event na kung saan ay sinasimulate natin yung mga pangyayari doon sa tinatawag na The Big One. Yung pong isang malakas na lindol na inaasahan natin dito sa buong Metro Manila. Dito po sa gagawin nating simulation ay ipapakita po ng SCAN kung gaano kahanda at gaano kabilis maitatatag natin ang ating emergency communication doon sa mga affected na distrito. Sa isinagawang simulation ay kasama sa affected districts ang 8 district ecclesiastico sa Metro Manila at ang mga responding districts naman na siyang magpo-provide ng communication sa mga apektadong distrito ay ang 22 mga district ecclesiastico na nakapaligid sa Metro Manila. Sa ating po simulation, halimbawa po ang 3 distrito ng Laguna,
yung pong San Pablo, Santa Cruz at Calamba, sila po ay magpo-provide ng emergency communication sa distrito po ng Metro Manila South. Pagka yun po ay na-provide na nila, ay magsasagawa po ang Metro Manila South ng tinatawag na ARDENA. So ito po yung damage assessment and needs analysis. Ang pagsasagawa po niyan, lahat po ng lokal sa Metro Manila South, magkakaroon po sila ng report. Ano po ang nangyari doon sa lokal, ano po ang mga naging affected na area, o kaya yung po bang gusaling sambahan ay nagkaroon siya ng pinsala, o kaya yung kabahayan ng mga kapatid. At mismong kasamang iniuulat po doon, meron bang mga kapatid na napinsala, pati yung kanilang kabuhayan. Mahalaga ang bahagi ng communication lalo sa panahon ng mga kalamidad. Kaya mahalaga rin ang ganitong mga pagsasanay. Kaya Edwin, gaano po kahalaga na may ganito pong simulation, meron pong ganitong pagkasanay ang mga kabilang sa samahang scan po? Isa ano mang sakuna, ang lagi pong pinaka-number one problem po natin ay availability ng ating utilities, kuryente at saka yung ating mga telcos. So kapag nagkaroon ng malaking sakuna, nawawala po yung ating kuryente, wala rin tayong communication. Ibig sabihin po ay hindi natin alam kung ano ang kalagayan ng mga lugar. So para magkaroon tayo kaagad ng maliwanag na picture kung ano ang nangyari sa particular na lugar, kailangan po natin ma-open yung communication. At yan po ang sinasimulate ng samahang scan sa pagkakataong ito. Pagkatapos na ma-simulate ang pagkatatag ng communication at ang pagkasagawa ng damage assessment, ay ginawa rin ng mga kapatid na scan ang simulation ng response. Inihanda nila lahat ng kagamitan, maging ang mga sasakyan. At sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, ay payapa at maayos na naidaos ang simulation. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid na miyembro ng SCAN International ang pagpapahintulot ng tagapamahalang pangkalahatan na maisagawa nila ang ganitong mga aktibidad. Dahil sa ganitong paraan ay lalo nilang naihahanda ang kanilang mga sarili para sa pagtugon sa panahon ng emergency. 1, 2, 3, up! Hello? Totoo pong nagagalak po ang lahat ng mga membro ng samahang SCAN at yan po ay pinagpapasalamat natin sa pamamahala at lalo na sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa nakalipas na 35 taon ang samahang SCAN po ay namalagi at nandyan po katuwang sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Sumasampalataya mga kapatid na SCAN na sa bawat pagkakataong sila ay tumutupad ng kanilang tungkulin bilang mga communicators at bilang mga emergency responders na rin ay nakapagdudulot sila ng kaaliwan sa pamamahala at kaluguran sa Panginoong Diyos.